Hello sa inyo! Pag-usapan natin ngayon ang kwento ng isang hari, matagal na panahon na ang nakalipas, na naharap si ilang napakalaking desisyon. Tara, alamin natin ang naging paglalakbay niya. Naranasan mo na ba yan? Yung may nagbigay ng payo, alam na alam mo sa puso mo na tama, pero hindi mo sinunod. Ayan, siguro tayong lahat, no? At yan mismo ang magiging koneksyon natin para maintindihan natin ang kwento ni Haring Ahaz at ang mga pagpiling humubog sa buong kaharian niya. Okay, simulan natin ang kwento. Punta tayo sa kaharian ng Huda, kung saan makikilala natin ang isang bago at batang-batang hari, si Ahaz. So imagine mo, nung naging hari si Ahaz, magulo na talaga yung sitwasyon. Siguro dahil sa pressure, di ba? Gusto niyang ayusin lahat agad-agad. Kaya lang, yun na nga, ang naging malaking challenge para sa kanya ang maging isang mabuting leader sa gitna ng gulo. So ano ba yung mga unang maling hakbang niya? Well, una, imbes na maging sarili niya, ginaya niya yung mga masasamang hari. Pangalawa, nagpagawa pa siya ng mga statwa ng mga peking Diyos, mga idolo. Tapos nagsunog siya ng insenso sa kung saan-saan lang, mga maling lugar. At eto yung pinakamatindi sa lahat. Yung sarili niyang anak, idinaan niya sa apoy. Grabe! Dito pa lang, alam mo lang napunta siya sa isang madilim at napakadelikadong landas. Pero heto ang interesting part. Kahit na naliligaw na siya ng landas, hindi siya basta pinabayaan. May mga ipinadalang, alam mo yun, parang wise advisors, mga propeta, para subukang tulungan siyang bumalik sa tama. Dalawa sa mga kilalang propeta noon ay sina Isaias at Mikas. At simple lang, brangka ang mensahe nila. Sabi ni Isaias, "Hoy, walang kwenta yung mga handog nyo kung masama naman ang ugali nyo." Parang sinasabi niya, hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Tapos si Mikas naman, parang sinasabi niya, hindi sapat na sabihin mong naniniwala ka. Kailangan makita yan sa mga gawa mo. At eto yung napakagandang payo mula kay Mikas. Pakinggan niyo to. Hindi siya komplikado. Ang sabi lang, maging patas ka, maging maaway, at huwag kang mayabang. 'Di ba? Napakalinaw, isang super clear na guide para sa isang kahariang gulong-gulo. Pero akala mo tapos na ang problema? Hindi pa. Humarap si Ahaz sa isang bagong krisis at dito, isa na namang malaking desisyon ang kailangan niyang gawin. Biglang may dalawang kaaway na hari na sumugod sa Jerusalem. Grabe yung takot, hindi lang ni Haring Ahaz, kundi ng buong bayan niya. Sa sobrang takot nila, inilarawan sila na parang mga puno sa gubat na niyuyugyug ng malakas na hangin. Ganon sila kataranta. So eto na, ang sangandaan. May sumasalakay sa kanila. Tapos dumating si Propeta Isaias, sabi niya, "Kalma lang, huwag kayong matakot, proprotektahan kayo ng Diyos." Anong ginawa ni Ahaz? Binaliwala niya yung payo. Instead, humingi siya ng tulong sa isang makapangyarihan pero napakalupit na hari, yung hari ng Assyria. Hay nako, kinain siya ng takot niya. Alam mo, yung ginawa niya, para ka lang humingi ng tulong sa isang malaking bully para tulungan kang labanan yung mas maliit na bully. Anong nangyari? Lalo mo lang pinalaki ang problema mo. You just invited a bigger problem into your house. So ano na ang naging resulta ng lahat ng ito? Tingnan natin ngayon kung ano ang naging kabayaran ng mga maling desisyon niya. Napakalinaw ng connection. Bawat maling pagpili may mas malalang resulta. Yung perang kinuha niya sa templo para ibayad sa Assyria, ayon, naging dahilan lang yun para maging mas sakim na kaaway pa yung Assyria. Yung pag-aalay niya sa ibang Diyos para humingi ng tulong, lalo lang humina ang kaharian niya. At syempre, nung binaliwala niya ang mga propeta, ang hari at ang mga tao ay pare-parehong naligaw at natakot. At ito yung pinakamalungkot sa lahat imbes na matuto sa mga pagkakamali niya sa mga masamang nangyayari, lalo pa niyang pinalala ang sitwasyon. Hindi siya nagsisi, mas lalo pa siyang nagmatigas. At eto na yung huli niyang ginawa, yung sukdulan ng pagtalikod niya. Ipinasara niya mismo yung mga pinto ng templo ng Diyos. Can you believe that? Itinigil lahat ng serbisyo. Tapos nagtayo pa siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan sa bawat kanto ng Jerusalem. Talagang tinaliguran niya lahat. Pero sa gitna ng lahat ng kadilimang yan, hindi lahat sumuko. Mayroong liwanag na nananatili, gaano man kaliit. May isang maliit na grupo na nananatiling tapat. Sila yung mga tumangging sumamba sa mga idolo. Sila yung nagtiwala pa rin sa sinabi ng mga propeta. Naalala nila yung pangako ng Diyos. At ang naging motto nila, simple lang,
Kasama natin ang Diyos. Sila ang kumapit sa pag-asa. Kaya yung kwento ni Ahaz, isa yang malaking paalala sa ating lahat tungkol sa kapangyarihan ng ating mga pinipili. Sa gitna ng takot, ng pressure at ng lahat ng ingay sa paligid, ang tanong na naiiwan para sa bawat isa sa atin ay ito: kaninong boses ang pipiliin mong pakinggan?